Grupong Islamic State o ISIS inako ang pagpapasabog sa Mindanao State University noong linggo. Pagsabog sa gymnasium ng MSU, hindi kagagawa ng suicide bomber ayon sa PNP. 4 na namatay, kilala na. At present, what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS-inspired or it was ISIS itself, no? Through their local counterparts na gumawa nito. Wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. Malalakas na aftershocks patuloy na nararanasan kasunod ng 7.4 magnitude na lindol sa Surigao del Sur. Status ng report kayo na medyo tumaas na yung damages, then yung regular na aftershock. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dumating sa preliminary investigation sa reklamong isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. MRT3 Management muling maghahain ng petisyon para sa taas pasahe. Fare increase inaasahang maaprubahan sa first quarter ng susunod na taon. Pagkatapos pag-aralan ulit ng Fare Adjustment Committee ng MRT3, ang petisyong ito na pagdesisyonan namin na dapat kaming mag-file ulit ng petition for fare increase. 2 persons of interest sa pambobomba sa Mindanao State University, kilala na ng PNP. 2 posibleng lookout hinahanap din. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nilang investigation. Nakakuha na rin po sila ng ilang kopya po ng CCTV footages outside of the MSU at yun po yung tinitingnan nila ngayon to backtrack po yung mga movements po ng ating mga POIs. Crash site ng Piper plane sa Isabela, natuntun na. Pinagbagsakan ng nawawalang eroplano 2 araw pa bago marating ng rescuers ayon sa MDRRMO. Nahanap po yung aircraft sa lang yun ma'am, sa taas. Sa helicopter lang, nakita lang nila yung location kung saan bumagsak. Pilipinas, wala pang outbreak ng walking pneumonia ayon sa Department of Health. Mga ospital handa naman sakaling muling tumaas ang kaso ng COVID-19. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. 3,812 sa mahigit 10,000 takers pumasa sa 2023 bar exams. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life. And you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. Bilang ng nasawi sa nahulog na bus sa Antique, umabot ng 17. Operasyon ng kumpanya ng bus pinasususpinde ng LTFRB sa loob ng 90 days. Mabilis daw talaga, he was honking his horn. Parang warning everybody na danger, danger, parang nagpanik yung driver eh. Publiko pinag-iingat sa posibleng paglaganap ng mga scam ngayong holiday season. Huwag po natin isi-share lagi ang mga information na to para hindi po tayo ma-hack. Pilipinas nananatiling ligtas sa kabila ng pambobomba sa Marawi ayon sa security at intelligence agencies ng bansa. But we are all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control. Lahat naman ng pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP. Decriminalization ng libel, abortion at dwelling, pinag-aaralan upang mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. Piloto ng bumagsak na Piper plane sa Isabela, natagpo ang patay na. Babaeng pasahero, posible umanong buhay pa. 2 miyembro ng Palacol Gang na sangkot sa 8 insidente ng pagnanakaw sa Skyway, arestado. Hopefully, dahil sa pagkakahuli po nitong magpinsan na ito ay hindi na po masusundan itong mga nakawan po na ito at tinitingnan din po nila yung possibility na
maaaring merong mga nagbibigay din ng information sa kanila doon po sa mga pinanggagalingan nila dahil malaking pera po yung involved dito. Prangkisa ng SMNI, malaki umano ang posibilidad na mapawalang bisa ayon sa House panel. House detention sa SMNI host na sina Celis at Badoy idudulog sa Korte Suprema. Unless they can disprove otherwise, then during the hearing of the bill revoking the franchise, then there's no reason that will have to go through. So marami ho silang violations na ginawa which I believe is a ground for the revocation. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Bahay ng leader ng Hamas sa Gaza, napalibutan na umano ng Israeli forces ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Suspect sa pagsabog sa State University sa Marawi City noong isang linggo, naaresto na. Isa pang salarin patuloy na tinutugis. Mga volunteer na kasama sa civilian caravan sa West Philippine Sea nagsimula ng maglayag. Barko ng China na umano'y bumangga sa bangka ng mga Pinoy papanagutin ayon sa Philippine Coast Guard. Hangad lang po namin ang hustisya. Kailangan lang po nila panagutan kung ano po yung nagiging danyos nila sa buhay namin. At panibagong petisyon sa 2022 secret funds ni Vice President Sara Duterte ihahain ng Makabayan Block sa Korte Suprema. Magkakaroon na po tayo ng filing sa Monday kaugnay sa kinapwestiyon nating confidential funds.